Pag-uusapan tayo rito ngayon. No, maiba naman, maiba naman. Ben Tulfo. Romualdez. Di ba pwedeng magsagad ng boses. Tayo mamahaus ulit. So isang mabiyayang gabi sa ating lahat mga kadabarkads. Parang ang layo ng camera natin. Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Yan, Mami Lydia, shoutout po. So, matagal-tagal tayo hindi... Nag-live pala ako kagabi. So, tapat ko na lang nga dito para hindi na ako sumigaw. Naninigaw ako eh. So, yan, mega live shoutout sa ating lahat mga kadabarkads. Live tayo. So, pag may mga gusto nyong pag may mga katanungan kayo patungkol sa TBJ, sagutin din natin yan. Pero ang main topic ko natin ay itong video ngayon ni Ben Tulfo na inutusan niya sa PRRD na pumunta ng Kongreso, wag daw sa Senado at hambalusin etong si Romualdez. Alam nyo, isa sa mga iniidolo ko itong Tulfo brothers na yan. Pero dito parang, ewan ko lang, sasangayon ako dito, panoorin natin, no? Shoutout yan sa BMB group. Yan at sa mga dabarkads natin dyan, paki-share na lang ito sa mga community nyo dyan. At sa mga dabarkads natin dyan, pakisabihan na lang sila, no? Isang mabiyayang gabi, oh. So, wala pinagpapahinga talaga ako, aso hindi tayo pwedeng magpahinga basta-basta sa kadahilanan nga na alam niyo naman, diba? Hindi tayo pwedeng magtutulog-tulog. Ibaba ko nga yung camera ko, sobrang taas, no? Parang mas maganda yung ganyan, no? Ito mga kabiyaya, mga kadabarkads, kung ano man po yung masasabi ko dito, wala po tayo samahan ng loob, no? Ulitin ko sa inyo, ako po ay Duterte Marcos supporters. No? Wala tayong papanigan sa kanilang dalawa. Pag may mali, mali. Kapag tama, tama. Siyempre, kapag mali ang sinasabi ng isang tao, at sarili ko naman opinion to, huwag kayong magagalit, ha? Magandang gabi sa inyong lahat. Painit kasi ng painit yung issue dito patungkol dito sa dalawang partido na Marcoses and Duterte. Duterte family and Marcos family. Marcos supporters, Duterte supporters. Yan, mainit yung bakbakan ngayon eh. So nung pakinabang natin dito sa Pilipinas kung puro chismisan na lang ang ating pag-uusapan. Puro showbiz. Parang hindi ako parang sabi ko, sige makisali na tayo. Total, nagkakagulo-gulo na rin naman sila lahat. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko, ha. Di pa full recovery itong ating voice over avenue. So dito nga eto, Bitag Ben Tulfo podcast. Yan, PRD wag Senado, dapat Kongreso. Hambalusin mo. Sino to? Sino yung pinapahambalos niya? Wala kasi sa title, nasa thumbnail lang. Hambalusin mo. Sino to? Sino hambalusin? Hambalusin mo ang mga PI boys. So dito ulitin ko sa inyo kung may mga panatiko dito ni Ben Tulfo at ang Tulfo brothers. Kapag sabi ko nga sa inyo, pag maliho ang ginawa, syempre kukontrahin natin yan, maliho yan eh. Pero kung tama naman doon sasangayon tayo doon syempre. Ayoko maging vlogger na one-sided pag politics dahil parehas ko tong sinuportahan. Parehas kong sinuportahan itong Marcos
at si Duterte. No, hanggang sa tumakbo na rin bilang Vice President etong si Sara Duterte at katandem niya si Bongbong Marcos na ating presidente ngayon. No, kaya napaka tawag dito, napaka sakit din na mangyari na nagkaagulo-gulo na sila ngayon. Sa panoorin natin to mga kadabarkads, mga kabiyaya. Panoorin natin to sinabi ni Ben Tulfo. Kung ngayon tatanungin, nakikita natin lumalabas sa survey si PRRD sa Senate pag hindi number 1, number 2. Nangunguna. Kung nang tatanungin, ang gugustuhin ko, dapat tumakbo si PRRD sa Kongreso. Bakit? Para gusto kong makita na maglalaban sila ni Tamba at saka si PRRD. Tamba talaga. Titingnan natin kung may asim siya sa Kongreso kasi matindi kasi mga binibitiong salita ni PRRD sa Kongreso. At wala siyang tiwala sa mga congressman na kung titingnan natin. Nandun naman ang kanyang anak na si Paulo Duterte. Shoutout Sir Spencer. I will leave the topic there for a while. In the meantime, sasabihin ko sa inyo, nangunguna siya sa survey sa Senado pero kung akong tatanungin niyo, mas gusto Laging kong una yan eh. pumunta siya ng Kongreso at doon, showdown. Gusto mo makita si Tamba at si PRRD. Tamba talaga. At doon para patinuin niya. Dahil, again, bibigyan ko ng linaw to. Sir Spencer, matanong lang, ba't ba tinawag silang Tamba? Tambaluslos. Comment nyo nga guys. Ba't ba tinawag Tamba Luslos? Pa-comment nga kuya, Sir Spencer, paging. Oh, sa mga gusto dyan ng pure purong politics content, issue, video, topics, yan, bisitahin nyo si Sir Spencer Lacale. Yan. Tropa natin yan. Okay. Dun sa sinabi ni Ben Tulfo na yun, alam nyo, dalawa yan sila na gusto ko, para sa akin, na dalawa sila yung gusto ko na kung nabubuhay pa isa, wala na kasi isa eh. Alam nyo sa Senado, sa Kongreso, maraming maraming tawag dito, maraming mga loloko-loko dyan eh, mga parang etong dalawang babanggiting kong tao na to napupunta or kakatakutan ng mga politiko dun sa Kongreso. Una, doon tayo, rest in peace kay Miriam Santiago. No? Alam nyo, nung mga panahon ni Miriam Santiago, walang lolo-kulong mga senador noon eh. Meron naman ilan, pero hindi katulad ngayon. Madami na padami yung mga tulo-tulongges na mga senador, mga paano na lang kaya kung nabubuhay si Miriam Santiago, no? Tapos ito nga sinabi ni Ben Tulfo na puntahan or wag sa Senado kundi sa Kongreso si Tatay Digong o si former President Duterte. What if na lang na tumakbo talaga ito na bilang senador at maging Senate President pa? Ano na lang kaya mangyayari? Grabe siguro gulo nun. No? Grabe siguro. Ulitin ko sa mga bagong viewers dyan ako po ay supporters ng Marcos and Duterte. No, ulitin ko, kapag may mali, sitahin natin kahit sa side pa yan ni Duterte. Kahit may mali at sa side ni Marcos, sitahin natin yan. Pag tama, doon tayo. Ano natin yun? Palakpakan natin kapag tama. Kagaya dito, kay Tulfo dito, pag may maling na ayoko dito at sarili ko namang opinion to, supalpalin natin to. Hindi pwede yung ganun, gitnaan lang tayo, Kasi tuloy natin. Bakasit naiintindihan ni PRRD bilang isang lawyer at alam niya, nanggaling na siya sa ito'y pagiging executive, siguro dito sa Congress magkakatalo. Para maintindihan niyo kung paano mag-isip itong si former President Rodrigo Duterte.
kinakailangan kilalang kilala niyo siya. Pues, hindi ko kilala si PRR. At hindi ko rin alam kung paano mag-isip itong si PRRD. Sa akin nyo na lang ang kanya mga pinagsasabi, ika nga sa salitang Ingles, read between the lines. Nung nakaraang taong hayagang sinabi ng PRRD na wala siyang tiwala sa Kongreso at tinawag ni PRRD ang Kongreso the most rotten institution. Rotten? Tawagan si PRRD. COA, Commission on Audit. Noon, last year, na i-audit ang mga pork barrel. Pork. Tawagin ngayon, extraordinary funds Grabe magsalita or si Ben, no? miscellaneous funds na mga kongresista. Sama na natin ang mga senador. Ang siste, hindi na ito na-audit. Bakit? Ang ginagawa kasi na mga mambabatas natin, nag-i-issue na lang sila ng certification. Instead of liquidation, na i-itemize mo kung saan mo ginastos, kailan mo ginastos, paano mo ginastos, magkano, lahat na detalye na yan dapat nalalaman ni Juan de la Cruz. Siyempre, pera ng Ang bayan niya. ginagawa ng mga kongresista at mga senador, certification lang na nagastos na nila ang kanilang pondong nakalaan sa kanila. Kaya, Doon hindi rin ako pumiyok pa. Hindi rin ako sang-ayon doon, no? Kasi biruin mo parang mas okay naman na talaga noon kasi nalalaman mo kung saan ginastos, kailan ginastos, kung ano yung pinaggastusan. Ngayon, 'di ba? Gaya na sinabi ni Ben Tulfo, nagbibigay na lang sila ng certificate. Sino ba nagano noon? Sino ba nagpatupad ng batas na ganun? No? Kasi karapatan yan no? Karapatan ng mga yan na malaman kung saan mo na gagastos yung mga ganyan. Pero ganyan yung bigyan ng certificate. Resibo na lang. Resibo, tapos date na ang gulo din no? kay PRRD, sinabi ko kanina, may trust issue ang Kongreso. Ibig sabihin, ito hindi pwedeng pagkakatiwalaan Ang Kongreso. mga boss. Babalansehin ko kasi hindi naman lahat ng mga congressman sa Kongreso ay hindi pwedeng pagkatiwalaan. Meron din naman straight, Oo. honest, Meron naman din, hindi naman tama naman yun. Meron din naman, may mga pagkakatiwalaan. Kalokohan din minsan yung sinasabi ng mga iba na sinasabi nila na lahat ng pare-parehas lang daw. Parang para sa akin kalokohan yun din kasi may mga kahit paano may mga natitira pa diyan ng mga matitino. Lalo na yung mga bago-bago. Pag tumagal-tagal, wala na. Pag tumagal-tagal, wala na. Pag bago-bago, pabago muna tayo. Pag tumagal-tagal, pag mga tumagal-tagal na sila sa kupit na. ang dahilan ng pagka-buwisit ni PRRD. Alam niyo ba kung saan nag-umpisa? Saan? Ang pagtanggal ng confidential funds ni VP Sara noon. Understandable dahil naman, sakit para sa kanya, nakita niya na yung nangyari sa pagtanggal ng confidential fund. Kung ano man nakita niya sa kanya na yun, well, hindi ko pinagtatanggol itong si PRRD. Yan na lang kung paano niya lapas tanganin. Tingnan niya na lang kung paano hinahambalos, minamaliit ang Kongreso. Ako, ang di ko lang talaga nagustuhan kay former President Duterte. Yung pagsiwalat niya dun sa di umano'y nasa drug list si BBM. Kasi, di ba, may binitawan niya. Hanggang ngayon nakatatak pa rin kasi sa utak ng mga tao yun Kahit sa akin, ganun din Na kahit anak ko, pag nalaman ko na addict, papatayin ko. Ba't si
bakit nung si President or si Bongbong Marcos nung mga panahon na yan, hindi pa siya presidente nun, ay hindi niya ginawa yung mga ganung mga ganung batas niya. Diba? Tapos bigla nilang siniwalat na ganun. Parang si Glenn Chong kagabi. Si Glenn Chong, natatawa ako kay Glenn Chong kasi ulitin ko sa inyo ako supporters ako ng gusto ko si Tatay Digong. Sara Duterte gusto ko yan. Pag tumakbo yan, hirap magbitaw ng salita. Kasi hirap din para sa akin kasi pareha silang sinuportahan mo. Pero ngayon kailangan na natin mamili ng isa. Ha? Sino nakakaramdam ng ng katulad ng nararamdaman ko? Comment nga. Press 1. Na nakikita mo sa kanila ngayon, parang ang sakit na mga sinuportahan mo noon, tapos sila na yung nag-aaway ngayon. Ako hindi ko gusto yung ginawa ni Tatay Digong na yung sinasabi niya na nasa drug list si BBM. Dapat kung ganoon pala, wala palang kwenta yung mga sinabi mo dati na kahit anak mo, pag nakita mo nasa drug list, papapatay mo. Diba? At yung kay Glenn Chong din kagabi na din ako doon sa prayer rally. Pero mo sasampalin niya daw si Lisa Araneta Marcos. Kung nasa harapan niya daw, sabi ko, paano mo sasampalin? Bakla ka ba? Ito hindi ako against sa Duterte Diyan lang ako against sa mga nakapalibot kay Duterte. Sa Duterte, yung mga nakapaikot diyan, si Kuya Buloy tuloy. Yan sila, Kuya Buloy, Harry Roque. Isa na to, na bad shot na to sa akin si Glenn Chong. Pero mo kalalaki mo tao, sasampalin mo si Lisa Araneta Marcos kung nasa harapan mo. Bakla. Kagaya nung sinabi ko kanina, mapatungkol kay Tatay Digong, kay former President Duterte. Ganun din yung kay Glenn Chong. Dapat dati pa lang, nilabas mo na yan. Alam nyo, dyan nasisira yung dyan na nagkakaroon ng lamat yung ibang DDS supporters no? Dahil alam nyo yun na parang pinatunayan nila na kapag kahit pala na kahit na nung mga panahon na alam na nila na may maling ginagawa na mga kasamahan nila, okay lang sa kanila. Ngayon na nagkakalabuan na at alam na ng iba na may yung kanya-kanyang partido na nagkakalasa, nagkakampihan kung saan-saan, nagkakawatak-watak na. Doon na nagkakalabasan ng mga baho. Doon na nilalabas yung mga baho ng mga kanya-kanyang mga katulad yan, yung ginawa ni Gencho, yung may yung sa technical, nakalimutan ko. Nasa video ko yun Manorin nyo na lang yan. Diba? Yung yung parang dayaan ba yun? Dayaan sa boto, yung parang gano'n, no? Ayoko rin nun, tsaka yung kay sinabi ni Tatay Digong yun. Pero supporters nila ako at maganda naman yung ginawa nila sa Pinas na Tatay Digong Si Sara, hindi pa natin maano ngayon kasi hindi naman siya yung naging presidente, diba? Pero malay natin, makalusot siya nitong pagdating ng eleksyon. Makita din natin yung gagawin niya rito sa Pilipinas. Ito pala, sino mga kalaban pala ni Sara Duterte pag tumakbo siya, no? Si Romualdez ba? Si Romualdez, no? Siguro. Kung si Romualdez, matutulog na lang ako. Kung si Romualdez ang magiging presidente natin, o kaya tatakbong presidente, tutulog na lang ako. Huwag na, di bali na lang. Mas okay pa si Vice Ganda. Vice Ganda no? Mas okay pa si Vice Ganda na lang maging presidente. Tatakbo daw yun
Kahit pa paano yun, tumutulong-tulong pa yun, nakikita pa natin, no? Romualdez, ewan ko dyan, pinag-iisip niya. Tigil mo, Romualdez. Ikaw, eto sinabi ko kanina yung mga panira sa DDS, sa Duterte, ang tawag doon? Duterte, no? Sa pangalang Duterte. Yan, si Kuya Buloy tuloy. Kuya Buloy, Harry Roque, si Glenn Chong. Dito naman sa kay President Bongbong Marcos, ang panira, si Romualdez. Lang man talaga nang sumira dyan sa team ng mga yan eh. Mag-aangad kasi ng tigilan nyo nga ako. Tuloy natin to. Doon naman ang kanyang anak, si Pulong, si Paulo Duterte. Nagkaroon ng prayer rally sa Cebu. Di ko alam kung gaano karami ang mga supporters na dumalo. Pero sinabi ni PRRD na wala siya. Mamaya pala, excuse me. Mamaya pala, may may re-reactionan tayo na yung sinabi nung matanda about kay former President Rodrigo Duterte na dati daw minumura ang Diyos. Tapos ngayon, Diyos daw ang ginagamit para kaawaan siya ng tao. I-reaction na natin, sunod natin dito yun Problema, eto na, wala siyang problema amyendahan ang ating saligang batas sa pamamagitan ng CHACHA or Charter Change. Kahit dagdagan pa raw ng mga kongresista ang term limits ng presidente. And of course, kasama dyan itong mga congressman at mga senador, pero nilinaw ni PRRD. Ito paglilinaw. Hindi raw pwedeng dapat makinabang itong mga incumbent, particular si BBM. Hindi pwedeng ma-extend yung limit just in case magkaroon ng charter change at napasama pati yung term extension. Maging ang mga kongresista o mga congressman at senador na ilan sa kanila, particular sa mga kongresista, may personal na motibo at personal na interest isinusulong yung sinasabing term extension. Hindi lang doon sa sinasabing economic provision. Marami nagsasabi niyan. Ang panawagan nitong si PRRD ay Pangulong Bongbong Marcos. Maging komportable raw si BBM at makontento sa kanyang kinalalagyan itong si BBM. Daw mag-asam-asam itong si BBM tulad ng ginawa ng kanyang yumaong ama, si FM, o si yumaong Ferdinand Marcos. Ito ang sinabi ni PRRD. At babasahin ko, dyan lang Mr. President, you were elected under a constitution for one term of 6 years. Be happy with that. Just be happy with that. You're already there. God has written that you have been given a blessing to serve your land of birth like your father, the senior, Marcos Sr., but don't follow his path because you will trip there. Hindi po ako may sabi niyan. Yan pong pinitiwang pahayag nitong si PRRD para kay BBM. Binibigkas ko lang sinasabi ko. Ilang para kay BBM ang mensahe ni PRRD, kundi maging sa mga mga congressman na sinusulong yung sinasabing PI. Wag mo natin makalimutan dito yung People's Initiative. Dito nagkabukingan. Kumbaga, ang gustong sabihin nitong si former President Rodrigo Duterte or PRRD, na kanina natin ginagamit yung PRRD, okay lang na may term extension, pero hindi dapat makinabang ang mga incumbent politicians kapag naipasa ang term extension, just in case. Ang dapat makinabang dyan ay mga bagitong kongresista na papasok ng 2028. Kaya itong kasalukuyan, kung meron man hanggang 2028, di kasama dyan. Of course, inuna niya
si BBM na hindi po pwede. Yung mga trapong nag-aasam-asam as in TL, tulo, laway. Nakababa ang kanilang termino sa Kongreso, mapanatili. Ano rin to si Ben Tulfo no? Kaya dami nagagalit ng mga vlogger din sa'yo, Ben eh. Ay hindi ako against sa Tulfo brothers idea, lalo na kay Senator Rapi Tulfo. Tatawa ko lang dito sa mga banatan ni Sir Ben Tulfo, pang ano talaga ito, trapo. Ano yung mga movie, no? Yung sa mga movie mo papakinggan tong mga ganitong mga dialogo eh. Isa ka lang trapo na aking aapak-apakan. Ay, hindi mo masisinat ang aking pagkatao sapagkat ikay trapo lamang. Sa mundong ito, marami pang benefits kasi. Ano yung mga benefits? Alam niyo na, mga boss. Simple lang aking sasabihin. Gustong gawin ni PRRD ay may panukat na. Sakaling pinaglaruan, sakaling nangyari, sakaling naisakatuparan itong term extension, hindi lang economic provision, pagtsatsa na ang pinag-uusapan, charter change, Constituent Assembly, of course, separate voting to. Na kung maaari, wag makinabang itong mga nagsusulong ng PI. Ang target niya rito ay itong mga nagsusulong ng PI kasi patago. Gusto niya sabihin, hindi pwedeng pagkatiwalaan itong mga kasalukuyang kongresista na siyang nagsusulong ng PI, may agenda. Babasa nitong si PRRD ang utak at laman ng utak ng mga kongresista. At ako naman, binabasa ko lang yung mga palabrang Siguro kung hanggang ngayon nakaupo pa rin to si Tatay Digong. Kung halimbawa, tapos nagkaganito yung mga nagkaganyan ngayon or nagkaganyan noon yung mga yung kongreso. Tapos lahat yan. Sa totoo lang, kung halimbawa na noong mga panahon na yon ay ang nakaupo ay si Tatay Digong. Tapos tong mga to. Sa totoo lang. Hindi naman tapos na baka ano iniisip nyo dyan Hindi pong magtitinuan yan mga yan. Pero in fairness ngayon ang napapansin ko naman sa ngayon kasi ang pangit naman pag anti-government tayo, no? Parang hindi ko rin kaya lunukin na mag-anti-government vlogger tayo eh. Siyempre nasa gitnaan na lang tayo. Mas maganda pa yun. Himay-himay pagdugtong-dugtongin natin kung sino yung mga may pagkakamali at kung sino nagsasabi ng tama. Ngayon naman, maganda, wala naman din problema ngayon ang Pilipinas sa totoo lang. Kasi dati pa naman mahal talaga bilihin eh. 'Di ba? Mahal talaga bilihin noon pa naman 'yan. Dati pa 'yan eh. Dati pa pinaglipasan na nga ng mga Aquino yung yung mahal na bilihin na 'yan. Hindi ko lang alam bakit pa kay Bongbong Marcos yan, no? Kay President Bongbong tuloy. President siyang ganyan, no? Tagal-tagal ng mahal-mahal ang bilihin eh. Kaya nga ilan sa mga Pilipino dito sa ibang bansa na dahil dyan sa bilihin na yan. Kung sagana dito sa Pilipinas, mura bilihin dito dati pa. Nung wala pa si Bongbong Marcos, wala pa si Duterte, dito na lang nag-stay ang mga yan. Kaya nagtataka ako. Tsaka ito, in fairness, wala namang yung mga, aminado tayo na nung mga panahon ni former President Duterte. Talagang kaliwat kanan ng babalitaan na may patay sa ganito, may patay sa ganyan. Pero ngayon, in fairness, tahimik. Wala tayong masyadong nababalita na dati talaga, grabe, no? Yung panahon ni Tatay Digong, no? Ubus lahat ng mga tabingi yung panga dyan, eh. Mga tabingi yung panga dyan.
Kaya, yung mga nakagano, no? Yung tipong kakausapin mo ng normal tapos sila hindi normal. Ubos yun eh. Hindi naman totaling ubos 100%. May natira pa rin. No? Pero ang dami nagtinunon. Pati sa gobyerno, yung mga doon, nagchitinuan. Wala. Alam mo naman dito sa social media, pag hitik sa bunga, pilit na sinusungkit yan eh. Hanggang sa mabagsak. Pagbagsak, tas pagdampot, bulok, tatapon pa rin. Parang si Kalbong laging nakabra. Sino ba yan? Kasama ko na to eh. Isahang live na lang kayo lahat. Yung Kalbong nakabra lagi. No? Doon, yun. Hindi rin ako pabor doon sa pinagsasabi ng hinayupak na yun eh. Oo. Yung Kalbong laging nakabara. Oo. Mukhang bayag. Patawarin nyo ako sa mga sasabihin ko. Yung vlogger na mukhang bayag, nakabra, yung suminghot ng puwet. Kapanood nyo ba yun? Vlogger dati ni Duterte yun ah. Vlogger dati ni Duterte yun. Pinagkakitaan niya ang Duterte. Diba? Pero nung may mas malaking talent ata or may mas malaking offer ata sa kanya, ayun, bumaliktad. Pero okay naman na magbigay ka ng opinion sa sinabi ni Tatay Digong. Pero yung mumurahin mo, katarantaduhan ata yun. Kagaguhan ata yun. No? Sabi ko, isip-isip ko, hype na to. Pagtas mo pagkakitaan yung tao dati, ngayon, gaganyan-ganyanin mo na lang. Okay naman na banatan mo, huwag mo na lang murahin. Ikaw ngayon, sinasabihan kita mukha kang itlog. Mukha kang bayag. Pero in fairness, mas makinis yung ulo mo sa bayag ah. In fairness mas makinis-kinis yung ulo mo sa bayag. Yung mukhang deodorant. Yung mukhang deodorant na vlogger dati ni Duterte. Sabi ko, walang yatong hype na to. Porket di mo na lang porket may mas mataas na sa'yo, bumaliktad at ka na, puro mura ka na. Isa na ulo ka. Hindi kasi, kaya namimiyasan ng ganyan yan. Wala kasing nakakatapat na vlogger na kasing bastos ng bunganga niya. Salamat ka, nagbago-bago na ako. At pasalamat ka, paus ako, ha? Deodorant. Kung hindi ako paus, ipukpok ko sa ulo mo to. Mahal to. Alam nyo ba to, guys? Alam nyo to? Ito yung binibenta kay Bustoyo na 27 million. Pero hindi ko bibenta to. Agimat ko to eh. Hindi, ito talaga yung bato sa Darna. Yung inaagis natin ni Buboy Bilar. Ano yan? Ano ba sigaw nun? Ano yan? Ano pangalan niya doon? Edong ba? Edong, ang bato. Okay, tuloy natin to. Sa bibig ni PRRD, I'm there to read between lines. I'm trying to translate, interpret, and I try to make sure that you can relate doon sa aking mga sinasabi. Hindi ako nagmamagaling dito. Inuulit ko tulad ng sinabi ko kanina pag-umpisa. Ay para maintindihan ninyo kung paano mag-isip si PRRD. Laga rito. May nag-comment. Sikap ninyo ba yan? Hindi ko siya kilala. Hindi naman siya sikat eh. Sikat ba yun? Dumaan lang sa ko yun eh. Dumaan lang sa nanonood ako ng bigyan lumabas, yung tawag dito. Ginaya yung yung dance, yung trending na sayaw na tinitigan ko, nilapitan ko ganon. Ay tako na humimod ng puwit eh. Tapos nakapanood ko na yung yung kay Duterte na pinagsasabi niya. Sabi ko lang yato dating Duterte to ah. Chinek ko eh, sabi ko.
Duterte pala dati to, ba't niya minumura ngayon? Okay naman na tumiwalag ka eh. O pumanig ka sa sa kabilang kampo, pero yung mumurahin mo, kagaguhan yun. Palibasa mukha kang sintu-sintu eh. Tapos dito mo dadaling sa social media yung kabahuan mo. Alam, kilala niyo siya. Hey, again, inuulit ko, hindi ko po siya kilala. Mahirap basahin, pero madaling intindihin sa pamamagitan ng mga palabrang lumalabas sa kanyang bibig or reading between Totoo lines. Trust issue. Ang gusto niya sabihin, hindi pwedeng pagkatiwalaan itong mga congressman ngayon kasalukuyan. Alam niyo yung nangyayari ngayon, mga kabiyaya, mga kadabarkads. Hindi niyo ba naisip na ano lang yan? Sinadya talaga ni Tatay Digong yan na para malaman niya kung sino yung mga kakampi at hindi. Kaya kaya nagganyan yan, yung parang naglalabas ngayon ng ano niya, kung ano-ano. No? Ano yan eh, yan, ang nakikita ko dyan parang tingnan ko nga, try ko nga, gawin ko nga to. Kapag ginawa ko to, alam ko may mga, dito ko makikita kung sino yung mga taong ano sa akin, hindi solid sa akin. Kung sino yung mga taong solid sa akin, dito ko rin makikita. No? Kaya, Argo, yung iba kasi masyadong sineryoso. Nagre-reklamo pa rin sila ngayon, palamura daw, prayer meeting, pero panay mura daw. Liting ko, hindi ako against sa gobyerno ha. Inaano ko lang yung mga iba't ibang mga vlogger, no? Palamura daw, prayer meeting daw, pero bakit panay mura? Mga siraulo pala kayo eh. Dati pa naman pala mura yan eh. Bago pa ba sa inyo yun? Bago pa ba sa inyo yun na yung pagmumura ni former President Duterte sa doon sa prayer rally na yon? parang kahapon lang kayo mga pinanganak na parang na-shock kayo dati pa naman ganyan naman na talaga yan eh. Tapos ngayon magrereklamo ko, prayer rally, bakit naging murahan? Eko, tanga lang. Eko, may mga napapanood daw mga vlogger. Eko, tanga lang. No, sabi ko, tagal-tagal lang ganyan yung tao na yan eh. Magtataka pa ba kayo? Parang kahapon lang kayo pinanganak May nakakausap ako, hindi ko pwedeng sabihin sa kampo, sa kabila, para intindihin kung ano nangyari sa Cebu at ang kanyang sinabi. Ben, kung akong tatanungin at hindi ko naman kayang basahin si PRRD na nakakasama ko, sabi niya, ako naman hindi ko to kilala, tinawagan ko lang para to make sure na nakukuha ko yung tamang mindset ng former President Rodrigo Duterte. Kung nga ba'y pwedeng tingnan ano ba talaga nasa likod. Sabi niya, kung akong tatanungin mo, sabi niya, ayoko makita siya sa Senate, mas gusto kong sa Kongreso, doon ang bakbakan. Doon dapat magkaroon ng bakbakan para doon patinuin, doon linisin, doon mo makikita na hindi sila pwedeng loko-lokohin. Ang sabi ko naman, hindi ba may isang presidente tayo na parang nagawa? Against pala to si Ben Tulfo sa gobyerno ngayon. Kaya pala ganito yung mga niya, mga tirada niya Against siya sa gobyerno, pero yung kapatid niya andun. Sorry. Sabi ko nga sa inyo, Tulfo Brothers, idol ko yan. Talagang hinahangaan ko yan, lalong-lalo na si Senator Rapi Tulfo. Pero nakakapagtaka lang na maging against to government ka na nandun yung mga kapatid mo. Yan, pati yung mga kapatid mo, binanatan mo. Diba? Andun si Senator Rapi Tulfo, andun si Erwin Tulfo. Oh. Tapos parang niya rito, ang tirada niya, parang
Parang against to government siya. Okay na sana banatan mo si si Romualdez, kahit ako proud pa ako sa iyo nun. Pero kung babanatan mo si BBM, parang 'di ba? Siya yung presidente natin ngayon dapat galangin na lang natin. At mag-antay tayo ng tamang panahon kung sakali man na si Sara Duterte ay tumakbo. Suportahan natin at kung siya manalo, yun okay. Pero yung tipong, alam niyo na, andun kapatid mo, senator kapatid mo, lagi pa namang top 1 yun. Top 1 sa Senado yun, sa pagiging aktibo, sa basta napakagaling ng ginagawa ni Senator Rapi Tulfo ngayon. Sobra, napakaganda, no? Ito lang panira Ito din, gaya ng sinabi ko kanina sa Marcos, sa Duterte, ang mga panira sa kanila. Ito naman panira kay Senator Rapi Tulfo. Itong si Ben Tulfo. Ito naman yung panira kay Senator Rapi Tulfo. Ay, lang po, ba't di kayo nag-iisip? Andun yung kapatid nyo. Ng speaker na tanggalin sa pwesto. Kanyang pagiging whatever is it yung kanyang pwesto sa Kongreso. Yan. Pabor ako dun sa'yo. Pabor ako dun. Spain nyo na yan sa Kongreso. Si Romualdez. Okay, go. Pero yan, pabor ako sa iyo doon, Ben. Sabi ko naman sa inyo pag tama na doon tayo palakpakan natin, pero pag mali sitahin natin 'yan. Matanggal. Nasabi niya naman, ibahin mo itong si PRRD. So kung ano yung kanyang nakikita, sabi niya, gusto ko lang makita na linisin nitong si PRRD ang Kongreso. Doon nakikita na PRRD. Yun, tama yun. Dati siyang lawyer. Naintindihan niyang galawan. Naintindihan niya yung interaction between executive and between the legislature. Malinis yan. Panahon na. Kaya sabi niya, exciting makita si Press 1 nga sa mga gusto mag-impeach dyan, si kay Speaker Martin at si PRRD maglalaban. Kahit na hindi Speaker si PRRD, kahit na nandoon lang para mabantayan, para masilip, mailantad agad, naintindihan nitong si PRRD. Kaysa naman sa Senado, mas maganda ang labanan sa Kongreso. At doon ang dapat patinuin ang mga pasaway. Oo, pabor din Yung mga, hindi lang pasaway, may mga personal agenda. Pabor ako doon. With that, ano sa palagay niyo, boss? Tanong ko rin kanina, matapos na pala. portable ba itong si VP Sara sa mga nangyayari? Sabi niya, quote, niya, wala namang pakialam dyan si Sara Whatever the consequence, gagawin niya lang trabaho. Yan ang maganda. Bigyan sabihin, palaban ini. Lalaban yan. Tulad niyang kang ama, lalaban din. Iting excite. Tinitingnan natin dito to dahil dito nakatingin ang tao, pero wag natin kalimutan the peace order situation. Lumalalang droga, trabaho. Yung mga simpleng magsasaka sa ilalim, baka mapagsamantalahan ng mga politiko. Nakabantay po, ibitag, nakatingin sa ibaba, baka nakakalimutan. Nalalapit ng El Nino, nakakaawa po yung mga simple nating magsasaka ng tatandaan, tumitingala sa langit. Sanang umulan kasi El Nino. Abangan natin to. Pero wag nating kalimutan ang susunod na kabanata. Yun. Sige na, mamaya ka na, Ben. Doon na ako sa kabilang pang pag teleserye na yung pinagsasabi niya Mamaya ka na, Ben.